Welcome to Story of Jesus. Quiapo Church Sunday Live Mass today. We attend the Holy Mass on Sunday, 27th October 2024. 30th Sunday in Ordinary Time. The heathens themselves said, "What marvels the Lord worked for them, what marvels the Lord worked for them. What marvels the Lord worked for us." Indeed, we were glad. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Magandang umaga po sa lahat, mga tawag sa kasal. Si John Kevin Quinte, 25 taong gulang mula sa Imus, Cavite, anak ni Rudy at Gemma Quinte, ay nakatakdang ikasal kay Sara Panganiban, 29 na taong gulang, mula sa Biga, Calatagan, anak ni Virgilio at Maxima Panganiban. Ang araw ng kasal ay sa ika-3 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Anthony Barrera, 32 taong gulang mula sa Rosario, Cavite, anak ni Alex at Teresita Barrera, ay nakatakdang ikasal kay Lizelle de Matillo, 26 na taong gulang mula sa Balibago, Calatagan, anak ni Eduardo at Maria Leonora de Matillo. Ang araw ng kasal ay sa ika-17 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Ian Paul Masusi, 28 taong gulang mula sa Tanagan, Calatagan, anak ni Hilarion at Celia Masusi, ay nakatakdang ikasal kay Rizalyn Arellano, 31 taong gulang mula sa Santa Ana, Calatagan, anak ni Robert at Zenaida Arellano. Ang araw ng kasal ay sa ika-8 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Roy Poligrates, 29 taong gulang mula sa Rojas, Palawan, anak ni Valerio at Virginia, ay nakatakdang ikasal kay Marimar Brocal, 27 taong gulang mula sa Poblasyon 1, Calatagan, anak ni Raymond and Milagros Brocal. Ang araw ng kasal ay sa ika-16 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Patrick Limueco, 26 na taong gulang mula sa Santa Ana, Calatagan, anak ni Pedro at Priscilla Limueco, ay nakatakdang ikasal kay Aris Jane Rojas, 23 taong gulang mula sa Santa Ana, Calatagan, anak ni Isidro at Marilyn Rojas. Ang araw ng kasal ay sa ika-24 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Lorenzo Gabriel Justo, 28 taong gulang mula sa Parañaque City, anak ni Anastasio at Salome Justo, ay nakatakdang ikasal kay Opel Antaban, 27 taong gulang mula sa Poblasyon 2, Calatagan, anak ni Romulo at Ofelia Taban. Ang araw ng kasal ay sa ika-9 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si J.R. Digno, 32 taong gulang mula sa Real, Calatagan, anak ni Pedro at Corazon Digno, ay nakatakdang ikasal kay Clea Joanna Vaso, 28 taong gulang mula sa Sambungan, Calatagan, anak ni Christopher at Adelaida Baso. Ang araw ng kasal ay sa ika-23 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Michael Jonard Duena, 29 na taong gulang mula sa 13 Martires City, Cavite, anak ni Ronald Casanyas at Melanie Buena, ay nakatakdang ikasal kay April Atienza, 29 na taong gulang mula sa Encarnacion, Calatagan, anak din Jose Romeo at Loyola Atienza. Ang araw ng kasal ay sa ika-28 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Christian Gubaton, 28 taong gulang mula sa Luksuhin, Calatagan, anak ni Pedro at Elvira Gubaton, ay nakatakdang ikasal kay Melissa Manon, 29 na taong gulang mula sa Real, Calatagan, anak ni Bernardo at Benita Manon. Ang araw ng kasal ay sa ika-16 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Si Ruel Ilaw, 28 taong gulang mula sa Sambungan, Calatagan, anak ni Hilario at Rowena Ilaw, ay nakatakdang ikasal kay Mary Rose Del Mundo, 27 taong gulang mula sa Real, Calatagan, anak ni Roberto at Marites Del Mundo. Ang araw ng kasal ay sa ika-10 ng Disyembre, taong kasalukuyan.
Si Justin Limueco, 21 taong gulang mula sa Santa Ana, Calatagan, anak ni Florencio at Teresita Limueco, ay nakatakdang ikasal kay Julian Anit, 20 taong gulang mula sa Bagong Silang, Calatagan, anak ni Maximo at Sharina Anit. Ang araw ng kasal ay sa 10 ng Enero, taong 2024. Si Andre Carlo Marcader, 36 na taong gulang, mula sa Quezon City, anak ni Antonio at Maria Corazon Marcader, ay nakatakdang ikasal kay Clara Victoria Poblador, 33 taong gulang, mula sa BF Homes, Parañaque, anak ni Gregorio at Ninette Poblador. Ang araw ng kasal ay sa 23 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Si King Kaunsiran de Ocampo mula sa Gulod, Calatagan, anak ni Salvador de Ocampo at Raquel Kaunsiran, ay nakatakdang ikasal kay Ira May Manalo Erna mula sa Kilitisan, Calatagan, anak ni Chodoro Erna at Marife Manalo. Sila ay ikakasal sa parokya at dambana ni San Juan Bautista, Lian, Batangas. Si Mark Aquilom del Mundo mula sa Antipolo City, Rizal, anak ni Bernardo del Mundo at Rupina Aquilom, ay nakatakdang ikasal kay Esper Babaran Panganiban mula sa Santa Ana, Calatagan, anak ni Lorenzo Panganiban at Renita Babaran. Sila ay ikakasal sa parokya at dambana ni San Juan Bautista, Lian, Batangas. Si Jericho Alcaraz Humaquio mula sa Balayan, anak ni Danilo Humaquio at Gabriela Alcaraz, ay nakatakdang ikasal kay Flaviana del Mundo Abiad mula sa Tanagan, Calatagan, anak ni Segundo Abiad at Maria Nieves del Mundo. Sila ay ikakasal sa parokya at dambana ni San Juan Bautista, Lian, Batangas. Si Jonas Alab Aquino mula sa Luksuhin, Calatagan, anak ni Sosimo Aquino at Apas Alab, ay nakatakdang ikasal kay Bianca May Magbuhos Name mula sa Luksuhin, Calatagan, anak ni Dondon Name at Melji Magbuhos. Sila ay ikakasal sa parokya at dambana ni San Juan Bautista, Lian, Batangas. Si Felipe Dominic Buchong, 29 na taong gulang, mula sa Calatagan, anak ni Felix Berto Buchong at Francisca Kaisip, ay nakatakdang ikasal kay Emily Misuno mula sa Poblasyon 3, Calatagan, anak ni Josio Simuno at Mary Jane Ansaldo. Sila ay ikakasal sa parokya ni San Antonio de Padua, kay Laway, Nasugbu, Batangas. Si Joseph Carpenter Custodio mula sa Gulod, Calatagan, anak ni Nemencio Custodio at Lina Carpenter, ay nakatakdang ikasal kay Cresali Bilela Tagle mula sa Gulod, Calatagan, anak ni Melquiades Jr. Tagle at Bienvenida Bilelia. Sila ay ikakasal sa parokya at dambana ni San Juan Bautista, Lian, Batangas. Si Domingo Jr. Puri, 31 taong gulang mula sa Calatagan, anak ni Domingo Sr. at Fortuna Tenorio, ay nakatakdang ikasal kay Annalyn Makalalad mula sa Encarnacion, Calatagan, anak ni Domingo at Maria Neri Endoso. Sila ay ikakasal sa parokya ng Immaculada Concepcion, Balayan, Batangas. Sa inyo pong lahat na nakarinig sa tawag sa kasal, kung kayo po ay may mga katanungan, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Marami pong salamat.
Ay magandang umaga. Hello. Muli po ay magandang umaga sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon, linggo ng kamulatan sa mga bilanggo. Ang ating pong tema, ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. At sa pagdiriwang po natin ng banal na misa, isama po natin sa panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Mga nagpapasalamat, Don Jaime Zobel and family, Mr. and Mrs. Raymond and Marot Moreno and family, Glory by Maula and family, Captain Pajo, Attorney Carlo and Lawrence Pajo, Alan Giselle Alzea Vicinal, Rick and Mercy Samontañez, Mr. and Mrs. Melanie Gonzalez and family, Cajegas family, Mrs. Angelina Bentihaba, Lydia Limueco and family, Mr. and Mrs. Thomas Rowena Ken Cristan Macalindong, Manny Liza Greco Umali, Rosalina Magsino, Josie Concepcion, Mr. and Mrs. Ricky and Lenny De Leon and family, Jennifer Panganiban and family, Sol Panganiban and family, Vicinal family, Baby Sharon and Angelo Villanueva and family, King Warren Directores and family, Jesse Pronda de los Reyes and family, Mendoza family, Mr. and Mrs. Ernesto and Winnie Lineses and family, Rodolfo Viroya Jr. and family, Mr. and Mrs. Davison and Sharon Baldos and kids, Rocky and May Salcedo, Joel, Kimberly and Ezekiel Maniago, June and Marife Sangalang and family, Mika Regala and Princess Deleganzo, Jason Hernandez and family, Angelique Custudio and Dick Dikay, Mr. and Mrs. Mario Mojica and family, Mr. and Mrs. Agbanlog family, Albert and Edith Mercado and family, Mr. and Mrs. Rustan and Maria Dolores Manalo, Mr. and Mrs. Efren Credito and family, Mr. and Mrs. Alex and Lucy Alcantara and kid, nagdiriwang ng kaarawan, Caius Matthew Basco, Irene Mercado, Bea Manalo, 7th birthday of Sabrina Rafaela Zara, Jersa Martinez, petition Mr. and Mrs. Conrado and Fidela Ursia and children, Mrs. Sinona Ilaw, Kairos Mabin M. Basco, Aisel Arenas Duman, Jayana Kate Kaunan and Kaunan Venson at mga kasama, PJ and Joshua Agsaway, Pedro Langitan, Oliver Custudio and Kim Rara, Precious Maranan and Lourdes Rivera, Alaysa Solis and Ivy May Gifaya, Mr. and Mrs. Francisco Gonzaga and team, Ken Lodjan Duman Martinez and Aniseta de Huga, Sitay Picong, Vivian Paligdig, Joel the First, Baby, Joel Camerino and family, special intention, Vin Juan Gonzaga, Arvin Hernandez and Romel Bisibisi, Jude Leo Benaventura, Vivencio de los Reyes, Kim Rara, Jimwell Castromero, June and Abet Masusi and family. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, Juan, Julita, Jomer and Jocelyn Mendoza, Aquilina and Julio Mendoza, Dalmacio, Adela, Alfredo Sr. and Inang Candelaria, Nicanor, Orlando, and Gerardo Rara, Lilibet and Angelina Castromero, Loretta Ligan Cruz, Narciso Jr. and Juanita Limueco, Colleen Ada Oliva, Angeline Aninion, Cristeta Martinez,
Nieves Benaventura, Seferino Mendoza, Rogelio Bibo, Conchita and Virgilio Drilon, Angelito and Angel Panganiban, Socorro Bernales, Rupina Asierto, Eduardo Sr. Filomena Alvina, Marcos Irenco Sr., Alejo Abara, Dominga, Jessie, Larissa, Maria Isabel Abana, Marcelina Mendoza, and Rodolfo Doña and Simeona Doña, Efren Charmaine Añano Canoto de los Reyes, Alfredo Rosela Abilito and Nilo Irawa, Orien, Jemo, Ludi, Oyong, and Leon Manalo, Isidro and Apolinario Bautista, Agapito Esguera, Ori Gonzales, and Baning de las Alas, Hilario Maniago, Binancio and Demetria de Grano, Ernesto Luisito and Eduardo Fernandez, Lucena Pasis and Florida Custudio, Pedro and Ponciano de Leganzo, Mirna and Sabina Mendoza, Niña and Niño Maricar Edgardo de Villa Sr. at Juanito Lim.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hindi mga kapatid tayo. Maganda sa ating gawing pagdiriwang ito, ating aminin at pagsisihan ating mga nagawang mga pagkakasala. Buong kababaan at dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nang ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin nyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usirero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal,
ibalik ninyo iyon sa Kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panaking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panaking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kitang tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitiban, matibay kong muog at tagapagligtas. Panaking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos kong sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako yung iligtas. Panaking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoon, buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa Kanyang hinirang. Panaking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo na mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon
ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balitang tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pa't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseyo na mabaltaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan na nakikiisa sa ating pagdiriwang na banal na misa, sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Sa Torah, the first 5 books po ng Old Testament, meron pong kautusan doon na sinasabi, batay sa 10 utos ng Diyos. They have identified 613 commandments sa Book of Law ng mga binaybay na kung saan parang yung 10 para ipaliwanag anong halimbawa, anong pagsunod, ano ang sasabi, paano magiging malinis, etc. So nakabansat po doon, nakabanghay ang 13 kautusan. Nahati po sa dalawa ang kautusan ngayon, 248 is positive 1. Kaya nagsisimula, thou shall, itong gagawin mo. Basta may positive commandment, mayroong pagtuturo sa mga tao, ano ang dapat gawin? Ito dapat. 365 of those are formed negatively. Kaya ang formulation lagi, thou shall not. Kaya sa pang-utos, parang yun din. Nahati sa dalawa, may positive commandments, hanggang igala mo yung mahang ama't ina, pero pamula 5 hanggang 10 ay puro pagbabawal. Yun po ang ano. Ang tanong doon, sa dami ho ng kautusan, paano malalaman? Lahat ito ay 613 lahat yan. Na kung tutuusin, ay parang kinakailangan may pagbabawal, pero meron dapat gawin. Yun po, mahirap po doon eh. Hindi yung pagbabawal, kasi wag mo lang gawin yun, okay na. Pero pag mayroong positive na sinasabing dapat mong gawin ito, oblige ang isang Hudiyo na sundin iyon. Pag hindi mo ginawa, maaari kinakasala laban sa kautusan. Kaya nga,
para ma-distinguish po doon, alin ho doon na merong sabihin natin, meron bang mga batas na mas importante kaysa iba. Kaya ho, hinati uli. May division ng heavy commandments at saka light commandments. Anong mga obligasyon dapat? Halimbawa, 10 utos, ay kinakailangan talaga sundin yun. Pwede hong hindi maaaring hindi. Sapagkat heavy commandments po yun. Obligasyon talaga ho natin na sundin. O kaya, huwag gawin ang pinagbabawal. But there are light commandments, maliit na batas. Halimbawa sa Deuteronomy 22:6-7. Stipulation po doon, kapag daw ang isang tao ay nakakita ng isang pugad at merong itlog na nakalimlim, nililimliman, o merong inakay na nililimliman, noong inahin, pwede mo kuhanin ang itlog, pwede mo kuhanin ang inakay, pero iiwan mo yung mother hen. Hindi pwedeng kuhanin yung nanay. Itlog, okay lang. Mag-isa lang magayon ho. Pag halimbawa tayo may pinay-itlog, edi okay lang makuha ng itlog sapagkat for commercial yun. Pero hindi mo pwedeng kuhanin ang nalimlim sapagkat kapag kinuha mo yun, edi mawala na yung itlog. O hindi magpuproduce. Kaya sa Deuteronomy, it's like, mga maliit na batas. Particular ho yun na sinasabi yung binibilang sa light commandments. Isa pong costumbre na ginagawa po ng mga tao noong una is the summing up. May summary. Kung sa dami ng kautusan, summary. Halimbawa po, the Old Testament, King David proposes 11 out of 613 na kautusan. Ang sabi niya, sa Psalm 15, 11. Yun yung kanyang ibinigay. Sa Isaías, propose niya, anong summary ng kautusan? 6 lamang. Stated in Isaiah 33, verse 15. Kay Propeta Mika, sa kanya 3. Mika, chapter 6, verse 8. Kay Amos, Propeta Amos, 1. Amos 5, verse 4. Itong sinasabi, itong kanyang summary ni Propeta Amos sa buong kautusan. Ito ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. That's it. Ang paglayo kay Yahweh ay kapahamakan, ang pagiging pananatili kay Yahweh ay buhay. Kaya ho, walang ibang kautusan kahit pasabihin natin gawin natin, pero kung malapit kay Yahweh at ginagawa mo ang sinasabi ni Yahweh, naroon ang buhay ng Israel. Kaya nga, yun ho ang, kung mag-iisasama sabi, kaya binigay sa ating mahal na Panginoon, anong pinakamahalaga? Anong kinakailang kautusan? 2. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo yung kapwa. Yung una hong loving God, ito ay batay sa Deuteronomy, I think chapter 5. Na kung sa simula, Shema, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ang ganyan ko ba, malimit kong paliwanag yung Shema, yung hear. Pakikinig. Ang pagmamahal sa Diyos ay pakikinig sa Diyos. Pero yun nga sa Israel, ang word na Shema ay walang sabihin natin ng aksyon, ng word ng aksyon, hindi. To hear, pag nakinig ka sa Diyos, ginagawa mo ang kanyang kautusan. Kaya nga ang pag-ibig sa Diyos ay pakikinig kay Yahweh, pakikinig sa Diyos at paggawa ng kautusan ng Diyos. Walang iba ho. Doon lamang. Kaya sabi natin nga, yun ho ang larawan, pagsunod sa Kanya, pakikinig sa Kanya. Pero, may sabi natin, mahal Panginoon, itong pangalawa, ibigin mo ang kapwa, gaya ng iyong sarili. Kung makita po natin, sabi nga, ang mas maluho doon, sa bandang huli na sinabi, sa 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Hindi sinasabing, one is more important than the other. Pareho yan. Kaya nga, yan ang basis. Kaya kung tutuusin, sa tanong mga Pariseo, alin ang mas mahalaga? Alin ang pinakamahalaga? Kung tutuusin, pareho. We don't have to make distinction dahil doon lahat ng kautusan ay doon nakasalalay. Pag wala hong salan lang ang foundation yaan ng commandments, na ibang commandments, hindi ang pagsunod natin sa ibang kautusan ay mawalang saysay. Ang pagsunod sa kautusan ay walang kasaysayan. Pag hindi nakasalalay ang kautusan sa 2 utos na ito, walang kasaysayan ang pagmamahal sa kapwa kung hindi ka nagmamahal sa Diyos.
Walang kasaysayan ang pagmamahal sa Diyos kung di ka nagmamahal sa iyong kapwa. You cannot choose which is more important sa dalawang iyang kautusan na kasalalay ang buong kautusan. Kaya siguro tanong, paano ang pag-ibig? O una, sabi natin sa kanina po, ang pag-ibig sa Diyos, naglalarawan ng pagsunod sa Kanya. Ikalawang tanong, paano naman ang pag-ibig sa kapwa? Yun ho ang tanong. Paano ang pag-ibig sa kapwa? Again, going back. Alam po natin yung loving, yung pag-ibig na iyon, kung ating isasalang-alang ang kultura ito ay group attachment. O sabihin natin, ang malakas po sa mga Hudiyo ay grupo-grupo. Ano po sa kanila mahalaga? Group-centered. Family, village, neighborhood, factions. Ang loyalty ni naroon. Kaya nga ho, saan ang halang sabihin natin na yun nga, ang kanilang kalimitan. Kami-kami. Kaya ang sa pagiging tribal, ay yun nga ho, delikado ho doon, sapagkat yung sense ng kami. Kami sila. Kaya ang sense ng love ay naroon sa attachment, sapagkat ang grupo ang nagbibigay sa kanilang identity. Sino ka? Depende sa grupo. Anong gagawin mo sa buhay? Minsan, depende sa grupo. Yun po ang naging dahilan. Kaya nga minsan na kanila, hindi sila makadesisyon ng sarili. Yung sense of independence, medyo malayo ho sa kanila ho eh. Ang kalagi, consultative. Ay, ano sabi ng nanay? Ano sabi ng tatay? Kahit nga sa pag-aasawa, hindi ka pwede makapamili eh. Sapagat ibibigay sa iyo yung mga pag-asawa ayon sa grupo. Kaya yung sense ng decision-making, identity, ay wala. Kaya nga yung ginawa natin mahal na Panginoon, karpentero, naging guro. Umalis siya sa grupo ng kanyang pamilya, iniwan ang pamilya. Kaya yung functions, kami-kami, factions sa mga Saduceo, factions sa mga Perseo, factions sa mga apostol, may sense of loyalty. Ganun din sila. May sense of loyalty, halimbawa, alagad ni Juan, alagad ni Jesus. Sapagat yun ang kanilang, yun nga ho, ang lakas ng sense of group. Kaya nga, yung konteksto ng love and hate, pag-ibig, kamuhian, ang iyong pamilya, ang nado po ay can be understood as group attachment or group disattachment. Kaya nagmamahal sa kanyang ama, ina, higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, yung sabi sa mga alagad. Iiwan, attachment, sumunod sa akin, attachment. Limutin ang sarili, disattachment. Kaya nga sa kanya, pag nagmamahal ka, you're attached to that person. Kaya nga sabi niya tama, sabi ng Propeta Amos, lumapit kayo sa akin. Kung talagang mahal niyo ako, you attach yourself to me. At kayo ay mabubuhay. Kaya nga, that sense ng feeling, mayroon bang affection? May emotion ba? Nakasalalay doon? Beside the point. If you are attached to the group, hindi ibig sabihin ay may feeling ka ng emosyon o kaya affection doon sa grupong yon. Hindi ho. The major feeling of love is the sense of belonging or not belonging. Ang pag-ibig, attachment or disattachment, ang pag-ibig sa kanila sa ganitong konteksto, do I belong to them? That sense of belonging. Yun ang naging dahilan kung bakit mo naramdamang ikaw ay mahal. Because you belong. And I think siguro to ang need ngayon. That sense of belongingness. Hindi sa daho. Ito daw, I think elementary ako noong grade 5. Naroon ho yung disalagi ng isang estudyante na magandang kabarkada ng kaibigan. Yung po automatic po yun.
Pag ikaw ay pumasok sa school, ang hinahanap mo ay kakilala. Ang hinahanap mo ay sino ang pwede ko makaibigan. Kaya sense of friendship sa bata, sa tao, ay napakalakas. Lalo tigit ko na ng barkada. May kanya-kanyang barkada ho eh. Pero ano ho yung sense ng acceptance if you belong to the group? Nararamdaman mo yung importansya mo, yung worth mo, if you feel na tinatanggap ka ng grupo. Hindi ko minsan ang mali yung pag-aaway ng mga kaibigan, kapag mayroong panibagong best friend. Kapag nalamang, may kaibigan yun kaibigan ko yun Bakit sumasama sa ibang grupo ang aking kaibigan? Away ng bata. Dahil yung sense of belonging, sense of acceptance, sense of loyalty. Kaya kung sa ganitong konteksto, ang pag-ibig sa kapwa is to let the people, your neighbor, sapagat hindi lamang sabi kapwa, ay kapwa Israelita, hindi ho yun. Jesus went beyond. Hindi ho exclusive, inclusive ang kalang neighbor. Kung ang pagtingin ng una, sino ang kapwa, neighbor, sa English, ang ituturo lamang, di yung pakilala, pamilya, village, factions. Pero dinagdagan ni Jesus, ang kanyang kapwa, beyond, inclusive. Kahit sino ay iyong kapwa, maging hintil yan. Hindi kinakailangang hudi lamang. Ang kapwa ay kahit saan. Pero yun ang umalagang faktor, ang pagiging pag-ibig ay pag nararamdaman ng tao, ng ating kapwa, na siya'y tinatanggap natin. Kabilang sa atin. Doon natin maipadadama ang pag-ibig, not necessarily affection. Hindi mo kailangan ma-develop ka ng compassion. Compassion, oo. Pero yung sabihin talagang like mo, yung gagaan muna yung kalooban, para masabing mahal mo siya, ay kinakalang magaan ang kalooban ko sa kanya, ay hindi ho na requirement. Dahil pag inintay natin na magaan ang loob mo, chances are, hindi ka magmamahal ng kapwa. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, magaan ang loob mo sa tao. Kita mo pa lamang naiinis ka na. Wala namang ginagawa sa iyo, pero ba't ka naiinis? Tingin pa lamang kilos parang negative na agad sa akin. And yet, we have the obligation to love the neighbor. Pero hindi mo aantayin that feeling, that mutual feeling, na mayroon sense ng kagaan ng kalooban para sabihin, minamahal ko ang aking kapwa. That sense of belonging. Hayaan ng tao na sila ay tinatanggap, at naramdaman. Sapagkat yun nga, that sense of belonging, yun po ang pag-ibig. Kaya po sana, kaya nga po itong sino din ho natin ito, yun po ang aim. Kaya sabi, to extend your tent. Kaya nga ho noong that consultation na ginawa po a few 2 weeks ago ho na nito, ayun ang ginagawa po natin, to go out to the periphery. Baka ho hindi naramdaman, baka ano nangyayari, ang simbahan ay pag narito lamang. We go out. Hindi ho pwedeng manatili na hanggang dito lamang sa poblasyon ang simbahan. O sa barangay chapel lamang ang simbahan. Hindi ho. We have to go out. Extend. Let them feel that they belong to the church. Sapagkat that sense of belonging, ang pag-ibig sa kapwa. Ang natin magsitayo. Sumasampalataya ako. O Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. At po ay magsiupo. Tayo po'y dadako sa pagtatalaga at pagsusugo sa ating mga katikista. Ang ating pong mga katikista, Ernesta C. Amor, Maria Remedios Baral, Patricia Kasingal, Nenita Caobalejo, Renato Doble Jr., Luz Viminda Doble, Araceli Games, Ana Maria E. Kitma, Edita Mercado, Primitiva Sales, Julieta Sarmiento, Marilu Valdez, at ang inyong lingkod. Ginigiliw namin mga kapatid na itatalagang katikista sa pagkatawang tao ni Jesus. Inihayag ng amang may kapal ang kanyang mapagmamahal sa ating lahat. Ipangaral ito ni Jesus. Pinangaral ito ni Jesus at pinagkatiwala sa kanyang simbahan ang pagpapatuloy ng pangangaral nito. Kaya nga kayo mga tatalagang mga katikista ay makikiisa sa tungkuling magpahayag ng mabuting balita ni Jesus. Ang isinabalikat ninyo ngayon ay isang dakilang tungkulin sa kapakinabangan ng mga anak ng amang may kapal, sapagkat kayo ay aatasang maglingkod para sa kapakanan ng kanyang pananampalataya na sasalig sa salita ng Diyos. Ang nasang pagpapahayag ay gagawin nyo sa mga pagtitipon o sa pagsamba, sa mga tuklong ng mga barangay, sa pagkakatiwala sa inyong pagtuturo. Tuturuan nyo ang mga bata at matatandang Kristiyano at gayon din ang mga hindi pa Kristiyano. Sa gatong paraan, ihahayag nyo sa kanila ang mabuting balita. Sa inyong pagsakatuparan ng inyong tungkulin, ipakilala nyo sa madla ang Diyos Ama na lumikha at ang anak niya si Jesus na nagligtas at nagpalaya sa atin. Sa gayon sa kanila ang walang hanggang buhay. Samantalang tinutupad nyo ang mga iniatas sa inyo, dapat kayong maging masunurin sa Espiritu Santo na nagsasalita sa banal na kasulatan. Pag-aralan nyo ito at isakatuparan sa inyong buhay upang maging katulad kayo ng mga manunubos na si Jesucristo. Tumayo po ang lahat para sa panalangin sa mga itinalagang katikista. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagpalain ang ating mga anak na hinirang na maging katikista, magampanan nila ang masigasig at malugumpay ang kanilang tungkulin sa kapurihan ng Diyos Ama, ngaral naman nila sa Jesucristo sa mga tao. O Diyos Amang lumikha, bukal ng buhay at kabutihan, sinugo mo iyong kaisa ng anak ang salta ng buhay upang ipahayag sa mga tao iyong dakilang pag-ibig. Pagpalain mo mga kapatid naming narito na hinirang maging katikista, matutunan nawa nila ang iyong salta sa pamamagitan ng masigasig na pagdinilay. Ang buhay nila ay mapuspos nawa ng iyong aral, matapat nawa nila itong may pahayag sa alam mga kapatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, Amen. magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ngayon ay isasagawa ang pagtatalaga sa sarili ng pagiging katikista. Itaas po natin ang ating kamay. Pagtatalaga ng sarili sa pagiging katikista. Ako si Esteta Solis, nakatira sa Calatagan. Hinirang bilang volunteer catechist, ay nangangako at nagtatalaga ng sarili ng buong kaisipan at pagkatao sa Diyos at simbahang katolika sa Archdiocese ng Lipa na ipinahayag ng buong puso na may matatag na pananampalataya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo at matapat na pagsasabuhay nito. Sa tulong ng Espiritu Santo na aking gabay at liwanag, nakahanda akong maglingkod
at tumupad ng tungkulin bilang katikista sa mga pagtitipon tungkol sa pananampalataya at sa mga tuklong ng barangay na iniatas sa akin ng Commission on Catechist sa pamamagitan ng Kura Paroko. Ako ay nagtatalaga ng aking sarili na maglilingkod sa loob ng taon ng pagtuturo 2023-2024. Susundin ko ang lahat ng mga patakaran na ipinatutupad ng komisyon sa pamamagitan ng mga kinakatawan nito. Katulad ni Maria na aking ina, manatili nawa ako sa pananampalataya at sa pagsunod ng may kababaang loob ayon sa halimbawa ni Kristo at papamatnubay ng Espiritu Santo. Bilang pong pagtanggap sa ating mga katikista, ating po silang pasalubungan ng isang masigabong palakpakan. Ang lahat po'y magsitayo para sa panalangin ng bayan. Ang Diyos ang nagpasimulang magmahal sa kanyang mga nilikha. Buong pag-asa at pananampalataya tayong dumulog sa ating Panginoong Diyos at sa ating Amang butihin na pinagmumula ng masaganang biyaya at mga pagpapala. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa inang simbahan na pinagpapahayagan ng Panginoong Hesus ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos upang maisabuhay nawa ng mga mananampalataya ang kautusan ng Diyos na ibigin siya sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bansa at mga hinirang na namuno rito, upang ang paglaganap ng pag-ibig ng Diyos, ang umiral nawa sa sansinukob at ang maghari nawa sa sanlibutan, ay ang batas ng pag-ibig at paggalang sa karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghihikahos, mga nawala ng hanap buhay, may mga karamdaman, nasa baylangguan, mga ulila, balo at nasa malayong lupain, upang pag-aaninawa ng Diyos ang kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng angkang bumubuo sa ating parokya, upang ang utos ng pag-ibig ng Diyos ang maging batas nawang maghari sa ating mga tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating nasa bilangguan, lalo't higit yaong naging biktima ng kawalang katarungan, upang ang liwanag ni Kristo ang tumanglaw at bumuhay nawa sa kanilang pag-asa na hindi sila pababayaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, huwag mo nawa kaming hayaang makabitiw sa iyong pag-ibig. Gabayan mo nawa kami ng iyong Espiritu upang maipakita namin ang aming pag-ibig sa iyo, sa aming paglilingkod sa aming kapwa sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoong nabubuhay na naghahaling kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dahil
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Haing sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama namin lumikha, tunghayin mo mga alin na amin ihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa ilalim kadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay nga marapat ay kay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit hindi amit na ligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gawa ka pa rin magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamang upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamang at pagkaligaw na landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubudngi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya at pinagati-hati ngayon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din man matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikang pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbudi natin ang misteryo ng pananampalataya. Love.
Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pag-abuhay na iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapinagbibigay buhay. Ngayon din nakalis na nagkakalob sa amin ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo at isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin niyo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahay natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ay aldiya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ng ibinibigay ko sa inyo. Tuhayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Bahagi natin ang kapayapaang kaloob ni Kristo sa bawat isa.
Mga kapatid, narito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo at siya rin ang kordero ng Diyos. Na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad tayong lahat na inaanyayahan makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngayon. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, maging lubos nawa ang aming pakinabang sa tinagap namin sa piging mo banal upang aming ginanap na lantaran ay siyang aming makaptan tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isasagwa po natin yan ang second collection. Ang ating pong second collection ay para sa matatanda at may sakit na mga pari sa St. Joseph Signoret.
Ang ating po naging collection no nakaraang linggo, October 22, 2023. First collection, anticipated mass, 4,642 pesos. First mass, 5,896 pesos. Second mass, 5,509 pesos. Total of 47 pesos. Second collection, anticipated mass, 2,593 pesos. First mass, 3,188 pesos. Second mass, 1,979 pesos. Total of 7,760 pesos. Envelopes, anticipated mass, 1,410 pesos. First mass, 4,780 pesos. Second mass, 830 pesos. Total of 7,020 pesos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At yung lahat ipagpala natin mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ngayon alay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Pagkaman
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.